practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Forecase Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Forecase Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Forecase Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Forecase Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Forecase Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Forecase Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan, kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Kamustahan at kwentuhan, meron pang kantahan, kasiyahan at tawanan, dagdag na kaalaman. Sa 4K's FB YouTube channel, sinusubaybayan ang gagawang panlipunan, ay matututunan inspirasyon ng mamamayan. Kung nais mong matutupad, makinig ka lagi sa amin. Kung
aming hahandugan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. Ang 4K's FB Live ay maaasahan mong tunay. Dagdag kaalaman, kantahan at kasiyahan. Luzon, Visayas at Mindanao napapakinggan. Kapuso't kapamilya, saan dako ng mundo. May kwentuhan ng kaalaman, may kantahan at kasiyahan. 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 Kung nais mong matutupad, makinig ka lagi sa amin. Oh, no. 3 hours later. Yes. Tumutulong ng ibang tao? Hindi ko alam. Alam ko, social worker is volunteer. Tumutulong pa sa mga mahihirap. Nag-iikot. Tapos yung mga bata, inaalam nila kung pumapasok ba sa school. Iba naman, nabibigay ng mga katulad ng Pasko. Binibigyan ka ng mga biyaya. Bigat, ilata, sabon, o kaya kape, asukal, ganun. Malaking bagay sila sa paggabay tungo sa kaunlaran ng mga Pilipino. Nagkaroon ako ng kasama ng mga social workers. Then doon ko nalaman kung gaano kahalaga ang social work profession. Ang social work ay madalas na inuugnay sa kawang-gawa o yung pagtulong. Kaya kung sino man ang nag-engage sa charity work o sa anumang anyo ng pagtulong, ang tawag ng publiko ay social worker. Pero taliwas sa ganitong popular na pananaw, ang social work ay isang practice-based profession. Ang ibig sabihin nito, tayo ay nag-aaral ng ano nga ba ang nangyayari sa lipunan, ano ang mga nagbibigay daan para hindi maging maayos, mapagkalina at makatarungan. Kaya nag-aaral tayo ng personalidad ng mga tao, ng ugnayan ng mga tao, hindi para malaman lang, not for knowledge sake alone, pero para alam natin kung paano makikipag-ugnayan para magkaroon ng pagbabago. Kaya ang social work ay hindi lamang tumutulong, ito rin ay nagtataguyod ng karapatan pantao, at ito rin ay naninindigan laban sa iba't ibang klaseng hindi makatarungang samahan, ugnayan o mga kalakaran. Ang pangunahing layunin nito ay katulad ng sinasabi nito ay gawaing panlipunan. Nakadikit siya sa pagtulong sa mga tao, no? Mga taong nangangailangan, mga taong sa iba't ibang dahilan ay
maraming mga problemang hinaharap, katulad ng halimbawa mga biktima ng kalamidad o mga nabandona na mga bata o mga kababaihang nakaranas ng violence. So, in a sense, it is a helping profession. So, kung gusto mo na ang trabaho mo ay may kaugnayan sa mga tao, ang trabaho mo ay nakakatulong, at ang trabaho mo ay nakakapagbigay ng personal na satisfaction, maganda ang social work bilang profesyon. Alright, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Tayo po ay live na naman ngayong gabi sa atin pong programa, ang atin pong 4Ks. Ang kwentuhan ng kaalaman, kantahan at merong kasiyahan. At napakaganda po ng ating panahon ngayon sapagkat ang Metro Manila ay mainit, no? Tila ata ay kulang tayo sa buhos ng ulan, pero kapag umuulan ay panay naman ang reklamo. Ayun. Kaya minsan, hindi natin maintindihan ng panahon. Parang ang tao din, hindi rin maintindihan ang sarili. Minsan, okay, minsan hindi okay. Pero madalas dapat, sana, okay. Ayun. Alright, good evening. Good evening sa ating lahat. And Luzon, Visayas at Mindanao. Alam ko po na marami ho tayong nagsusubaybay ngayon. Hindi lang dito sa Kalakhang, Metro Manila, kundi pati na rin yung mga kasamahan nating mga social workers and development workers mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mayroon din po tayong mga taga-subaybay mula sa international community. And mula dyan, mayroon tayo mula sa Apari. Hi to the social workers dyan sa Apari. Thank you very much for tuning in, no? Tatlong platform po ang atin pong monitor ngayon, no? 4K Connect Live to international community, and one is for our 4K live sa ating YouTube, and at the same time mayroon po tayong live sa Facebook. So marami ho tayong monitor, and right now marami na ho tayo mga naghahintay sa ating mga panauhin, ano? And right now mayroon na po tayong umabot kumulang sa 187 all in all. Siguro nagagabihan pa po ang iba ho nating mga kasama at taga-subaybay sa atin pong programa. Sige lang ho, wala hong problema. Huwag nyo hong madaliin ang inyong pagkain. Baka hindi po tayo makalunok. Maging problema pa natin yan. At maging tatakbo pa tayo somewhere doon sa atin pong mga hinihingian ng tulong. Alright. Anyway po, ang atin pong kapatid na si Kuya Jespar ay mamaya-maya ho lamang ay siya ay makakasama natin. At siya po ay tila ata ay natatraffic mula sa Maynila patungong Cavite, no? So anyway ho, habol ho ang ating kapatid na Kuya Jespar, no? And syempre ang atin din pong pagbati mula sa atin pong mga kasamahan sa Social Work Consortium. Isa-isahin ko na po, ano? Social Work Consortium, malalaking organisasyon sa buong Pilipinas, organisasyon ng mga social workers sa ating bansa. Ano po? Gusto ko ding isa-isahin itong mga social work organizations. Una, ang atin pong Philippine Association of Social Workers Incorporated, o ang atin pong PASWI. Ano po? Magandang gabi po sa lahat po na members ng atin pong PASWI, no? Sa buong bansa at maging yung mga nasa international community. Alright, ganun din po ang pagbati ng 4K Edutainment sa atin pong mga kapatid na nasa hanay ng ALSUDUPI, no? Association of Local Social Welfare and Development Officers sa buong Pilipinas, ha? Lahat po ng LGU ay meron po tayong social workers, no? O ang tinatawag nating Municipal Social
workers development officers or kung city social workers or kung provincial social workers and development officers. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, atin din pong batiin ang atin pong mga kasama mula sa NASWE, no? National Association of Social Work Education in the Philippines. Magandang gabi po. And likewise, atin din pong batiin ang mga kasamahan natin na nasa hanay po ng PACSWE, itong mga nasa court setting, Philippine Association of Court Social Workers Incorporated sa buong bansa po. Magandang gabi po sa inyong lahat. And also sa ating pong mga kapatid na nasa hanay po ng ADSWE, ito pong Association of DSWD Social Workers all over the Philippines o sa lahat po ng regional offices mula Luzon, Visayas, Mindanao. Ang social workers po ng DSWD ay kabahagi po nito. Sapagkat po sa amin, mandatory po sa DSWD na ikaw po ay member ng Association of DSWD Social Workers. Kahit anong status, no? Ikaw man ay MOA, contractual, permanent, coterminous, mga nag-aaral, basta nagtatrabaho sa department, ay member ka po ng atin pong Social Work Association sa DSWD. Alright, batiin din po natin ang mga kapatid natin mula dyan sa DOH League, no? Ang atin pong Department of Health League of Social Workers at ganon din ang atin pong mga social workers na nasa hanay po ng medical setting or itong tinatawag na Association of Medical Social Workers Incorporated sa medical. Ito yung mga nandiyan sa Malasakit Center, yung mga nasa hospital-based social workers. Magandang gabi po sa inyong lahat, no? At syempre, batiin ko na rin ang mga social workers natin sa Association of ano tawag ito? Child Caring Agencies of the Philippines. Magandang gabi po sa mga social workers ng ACAP, mga child protection experts. Magandang gabi po sa inyo. Thank you very much for tuning in. And sa atin pong mga social workers sa hanay po ng National Council for Social Development or itong mga nasa NGO sector, NGO community, faith-based organization, mga social workers na nasa hanay po ng developmental organizations. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. And siyempre, ang atin pong mga kapatid sa hanay po ng Area-Based Standards Network or ito pong ABSNet, no? Ito yung pang-sampo, mga kaibigan, mga social workers na nasa hanay po ng NGOs na registered, licensed, and accredited ng atin pong DSWD Standards Bureau, ang bureau na atin pong pinanggalingan. Magandang gabi po sa ating lahat, no? And syempre, akin na rin pong batiin ang mga social workers na nasa corporate social work organizations, no? Itong corporate social responsibility o itong ano tama ba? CRS o CSR, ano? Corporate Social Responsibility. Mga social workers po na nasa malalaking organizations ng mga businesses dito sa buong bansa. Magandang gabi po sa inyong lahat. And siyempre, yung isa pa, no? Yung mga social workers po na nandyan po sa military setting, no? Military setting, PNP, EFP, Philippine Coast Guard, Army, Navy, Air Force, DILG, Bureau of Fire Protection, ano pa? BJMP. Naku, napakadami na ng mga social workers. Nagkalat na po tayo. Marami pong oportunidad sa mga social workers na ngayon, no? Dumadami po. At siyempre, kulang pa yan, no? Yung mga nasa social, itong mga nasa government line agencies, no? Yan sa Malacanang, sa Supreme Court, no pa? Sa mga national government agencies, no? At syempre mga founding institutions, mga funding institutions. Magandang gabi po sa ating lahat. Kasama na po dito ang pagbati namin sa ating pong mga developmental social workers
o mga development workers sa atin pong mga pinaglilingkuran. Okay? Maraming salamat po sa inyo pong malasakit at tunay na paglilingkod sa ating bansa. No? Sabi nga ng atin pong Vice President kamakailan sa Davao, no? Kinilala po niya ang mga social workers na sinasabi niya po ito ay mga frontliners, no? O mga nasa forefront, no? Ang mga social workers. Kaya maraming salamat po Pangulong BBM Bongbong Marcos at siyempre Vice President Sara Duterte, no? Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa atin pong mga manggagawang panlipunan o ang atin pong mga social workers. Alright? Okay, right now, marami ho tayong nagsusubaybay ngayon, hindi lamang sa Facebook. And right now, we have 386 viewers sa tatlong platform. Kasama na po dyan yung Facebook, YouTube, at saka yung 4K Connect International Connect channel natin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, no? Patuloy po, i-share po ninyo ito dahil maganda po ang ating pag-uusapan ngayon. I-share nyo po sa mga estudyante, no? Yung mga GSWAP nga pala. Maraming salamat po sa mga junior social workers of the Philippines. Alright! Hey, shout out! Hey, mga gusto magpa-shout out, sige po, magsa-shout out muna tayo. No? Shout out kay Ma'am Stella Lucy Armada Abaa. Yan, magandang gabi po sa mga Southern Leyte University, no? And syempre, yung atin pong mga kasamahan dyan sa Cotabato, alright? Mga kasamahan natin sa NCR, mga kasamahan natin, mga shout out dyan sa Region 1, Region CAR, ang daming nanonood po. Oy, shout out din dyan sa Isabela, no? Cagayan State University. Magandang gabi sa inyo. Shout out sa atin pong mga kapatid mula dyan sa Palawan, no? Mindoro, Marinduque, ano pa, saan pa? Bicol, no? Oy, ang aking eskwelahan, syempre, hindi po pwedeng hindi natin batiin, no? Yung atin pong Bicol University Social Work Alumni Association. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, ang lahat na mga kasamahan natin sa DSWD at maging sa iba pang community, no? Maraming salamat po. Alright, shout out po from Pagadian City kay Nana G. Diwa. Alright, and shout out din kay Ma'am Emily Matanga. No, good evening. Oy, Doc Joey Marias is watching Consilanog ng Region 4A. Thank you very much for tuning in. O dito sa atin pong isang platform sa YouTube, marami din pong nanonood. Maraming salamat po. At syempre sa 4K Connect, we have viewers now from Canada, Greece. Alright, thank you very much. We have viewers from Japan Social Work Association. Alright, mayroon din pa. Nagpapabati. Greetings from our Malaysian social work community. Thank you very much 4K for continuously providing information about Philippine context of social workers. Alright, maraming salamat po sa inyo dyan. Ano po? Korean Social Work Association. Thank you very much for tuning in. Alright? Okay, wag na natin patagalin. At tayo po, no, ay magbibigay ho ng pagkakataon na atin pong isahin papawid, no? Ang atin pong mga kapatid na panauhin mula sa Professional Regulation Commission. Alright? Okay, magandang gabi po. And, nakalimutan ko nga pala. Mabilisan lamang ho, no? Mabilisan lamang ho sa pagbibigay ng pagbati sa ating mga celebrants, no? Alright. Maraming salamat. Happy birthday sa mga nagdiriwang po ng karawan. Mga nagdiriwang ng karawan, happy birthday sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday kay Tol Ronel Gulimlim. Yung aking classmate sa Bicol University. Happy birthday! Happy anniversary din sa mga nagdiriwang ng anibersaryo. And happy anniversary sa mga organisasyon po. Sa mga organisasyon po na nag-celebrate ng founding anniversary. Maraming salamat po and congratulations. Right. And syempre, atin na pong ipapakilala ang atin pong panauhin ngayong gabi, no? Itong mga panauhin po natin, no, ay talagang napakasisipag, no? Napakasipag nitong mga panauhin natin and talagang walang tigil sa pag-iisip kung paano pagandahin ang atin pong mahal na profession ng social workers. Kaya palakpakan po ninyo, i-share po ninyo ito, no? I-share po ninyo and please send stars. Kung kaya, mag-send po kayo ng stars dyan sa ating pong Facebook at i-like, subscribe ang ating pong channel, no? YouTube at saka Facebook like, no? I-follow po natin. Alright. So, ang akin pong ipapakilala ho sa inyo, no? Ito ho ay mga dakilang suki ng ating pong programa. In fact, kami po ay nagpaplano na magkaroon ng magandang partnership with the PRC-PRB, no? Board for Social Workers dito sa 4K para yung mga advocacy and information mula sa hanay ng Professional Regulatory Board ay atin po laging may update dito sa atin para updated po lahat, ano? And hindi ko na ko papatagalin, dalawa ho sa pinagpipitagan nating officials ng atin pong Professional Regulatory Board ng Professional Regulatory Commission ay mga kabaro ho natin, mga fellow social workers, and they are actually, no, serving our country, no? Ang una kong ipapakilala ay ang atin pong honorable chairperson, si Ma'am Lorna Gabad. Okay? Magandang gabi po sa iyo, Ma'am Lorna Gabad. Magandang gabi po, Sir Ricky. Opo, ma'am. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers at followers ng 4Ks. Alright, ma'am. Pakitungo-tungo lang po ng konti ng camera nyo. Para, yan. Alright. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Lorna, sa inyo pong pagbibigay panahon dito ho sa atin pong 4K para may sampapawid uli yung mga updates mula sa ating PRC-PRB. Alright? Ang pangalawa ho nating ipapakilala ay isa rin pong social worker, no? Naging panauhin na ho natin siya dito. Pero syempre, iba ho talaga kapag nakakasama natin dito ang mga kapwa nating social worker, no? Walang iba po ang atin pong Honorable Dr. Fe Sinsona. Magandang gabi po, Ma'am Fe. Good evening po, Ma'am Fe. Tila yata ay wala pa si Ma'am. Alright. Sige po. Wala pa yung atin pong kasama. Siguro matagal naghintay. Anyway, pabatiin muna natin si Ma'am Lorna. Ma'am Lorna, kumusta po kayo? And bumati ho muna kayo sa atin pong mga nagsusubaybay sa Facebook, sa YouTube, at sa 4K Connect Channel International. Alright, ma'am. Okay, maraming salamat, Sir Ricky. Una-una, syempre, nais kong magpasalamat sa pagkakataong ito. Muling naging guest ng 4Ks. Isang magandang pagkakataon at isang magandang venue para maipaabot sa ating mga kapwa social workers at ibang mga
maaring hindi social workers pero nagfa-follow, no, at nanonood ng programa ito ng ginagawa ng Professional Regulatory Board for Social Workers. Magandang gabi po sa lahat. Narinig ko po kanina, hindi lamang sa Pilipinas ito napapanood, kung hindi sa ibang bansa rin. Yes po. Magandang gabi po sa lahat. Good evening to everyone. Alright, maraming salamat po, Ma'am Lorna. And we are being viewed by our fellow social workers from India. Hello to Doc Sakti Prabha. Magandang gabi po and good evening. Sa kakanood daw ni Doc Sakti dito, nakatune in sila from India, natuto na rin sila mag-Tagalog, no? And they are connecting us with this platform. Thank you very much for tuning in live from India, Doc Sakti Prabha and your social workers there. All right. Ma'am Lorna, kayo po ay tila ata marami hong pinagkakaabalahan ngayon at maaari po ba ninyong maikwento sa amin kung ano po ang mga ginagawa so far ninyo sa ngayon? Tama po si Ricky, talagang marami ho tayong ginagawa sa ngayon, lalo't lalo na malapit na po ang Social Workers Licensure Examination. Ngayong September po yan, September 18, 19, and 20. So next month po. So ang lahat ng mga preparations ay ginagawa natin. Siyempre, ito na yung period na ito, ginagawa natin yon. Noong nakaraang linggo lamang ay meron na kaming kumbaga, encoding, no, ng mga test items para sa examinations. At pagkatapos niyan, merong ibang proseso, uploading, mga ganon, at yung actual examination sa September. So, isa yun sa ating pinagkaabalahan ngayon, maliban sa meron po tayong programa na kasi simula lamang, subalit nabuo na yung committee. Ito yung CPSP CATS, Career Progression and Specialization Program, Credit Accumulation Transfer System. Yung ongoing nating CPD, Continuing Professional Development. Yung ating tapos na po na Philippine Social Work Code of Ethics and Ethical Standards. Subalit kailangan natin tong buuin ang proseso. Malaki ang naging role ng Philippine Association of Social Workers dito at ang consortium, of course, kasi kasama ito na nag-draft ng ating Code of Ethics and Ethical Standards. So, buo na yung text, kompleto na ito. We all agreed on the content of this document. Kailangan lang natin ito kasi ratified na rin po ito. So, kailangan natin itong i-formalize para i-adapt natin, no? So I think gumagawa na po ng paraan ito ang PASWI ng resolution at kung masubmit na po ito sa PRC, ang PRC board naman po ay gagawa ng resolution for adoption. At ito ay ating ilo-launch. Alam ko pinagplanuhan na rin po ito ng PASWI. Alright, maraming salamat. Marami pa pong iba. Wag po kayong ma-excite ha, mga viewers, dahil marami o tayong pag-uusapan. Alright, mukhang nandito na po ang atin pong isa pang panauhin, no? Na nagmumula dyan sa napakalayong lugar. Atin pong i-welcome, Honorable Member of PRB, Ma'am Fe Sensuna. Ma'am, pasuyo ng audio, please. Alright, yan po. Inaayos po ang ating audio tech ng ating pong linya mula sa kay Honorable Ma'am Fe Sensuna mula dyan sa, I think, sa Davao po ito galing, ano? O dyan sa Region 12, no? Region 11. So, I think maganda po ang panahon din dyan sa atin pong Region 11. Alright? Sige po. So, habang inaayos habang inaayos ang audio, ang atin pong pag-uusapan ngayon or paksa ngayon, ika-206 na pong episode
ng atin pong 4K na iba't iba pong topics, no? Mula sa iba't iba pong mga invited guests, social workers and development workers, known or not known, no? Ay patungkol dito sa ating social work examination, upcoming social work exam para sa mga social workers, yung ating CP SP, yung CPD plan, at saka siyempre pag-uusapan din natin mamaya ito pong Philippine Social Work Code and Ethical Standards, kung ano na po ang mga development updates nito. Alright, atin munang i-welcome uli Honorable Fe Sinsona. Ma'am, bati muna ho kayo. Kumusta po? Hello, good evening again. Na-unmute pala ako, sir. So, go ahead, ma'am. Good evening, Sir Ricky. Opo. Good evening, everyone, Ma'am Lorna, and all of those who are watching 4Ks tonight, no? Although all of us are busy, but as we said, we have a commitment to the profession. So as what Sir Ricky said, I am here at the southern part of the Philippines, no, in Davao City. So please forgive me for not being able to be technologically I'm not so techy, so I had a hard time in accessing the program. I went to FB Live, so you could not hear me. I was trying to talk. Sabi ko, why is Sir Ricky saying I cannot? So, sorry. So, I really need to study further itong ating technology ngayon. Medyo, tayo. Mabuti nandito ang anak ko, I asked for assistance to be able to have this access. Thank you and hope to have a good exchange of stories, kwentuhan, at saka kaalaman ngayong gabi. Alright, maraming salamat po, Ma'am Fe. Okay lang po yan, ma'am, kasi tayo po ay live, pero ngayon, nasa Zoom po kayo. Sila ngayon ang nanonood po sa atin lahat. Marami po silang nanonood, nagsusubaybay. Marami pong mga estudyante na alam ko, sila po ay marami siguro dito mag-take ng exam this coming September. So, it's good na nandito po kayo and paki-like and subscribe ang ating channel ha. Facebook at saka siyempre yung atin pong YouTube. Available po ang lahat pong mga episodes dyan sa dalawang platform and na nababanggit. Alright? Send stars sa atin pong FB. Alright, Ma'am Fe and Ma'am Lorna, ito po ay kwentuhan po, free-flowing. Wala po itong script. Pag-usapan lang po natin ito kung sino pa ang gustong sumagot sa atin ay walang pong problema. No? Sinong mauna, wala pong problem. But anyway, before that, gusto ko lang din pong malaman paano po ang hatian po ng iba't ibang mga programs ng Professional Regulatory Board ng social worker dito sa iba't ibang mga ina-advocate natin or dinidevelop natin na mga programs related sa ating profession? Yes, magandang tanong po yan si Ricky dahil kanina nga po nabanggit natin marami ang ginagawa ng Board for Social Workers. At sa ngayon, 4 kami. Supposedly sa ating batas ay 5 po ang composition ng board but hindi pa na-fill up yung isang vacancy. So, 4 po kami na naghahati-hati nitong mga gawain na ito. Ang ginagawa po ng board ay meron tayong, we agreed among ourselves na merong mga focal persons designated for the major functions of the board. So, halimbawa, dito sa aming CPD, ang aming focal person po dyan ay si Dr. Ellie Acosta, ganon. Sa amin pong CPSP CATS, ang focal person ay si Honorable Palma. So may mga ganong board member taking charge of the major functions kasi para may tumututok po. Pero hindi ibig sabihin siya lang yon. Lahat kami po ay kasama niya. Kaya lang siya ang focal person for that area. Ayun, okay. So, 4 lamang ho kayo, pero may, dahil sa marami din programs, kayo po ay may mga dinesignate na mga focal point bawat program. Alright. Ma'am Fe, ano po ang inyo pong hawak dito sa mga programs ng PRC?
Actually, sir, we have we have 4 areas. Actually, we have 5 areas. We start with the human behavior and social environment. This was formerly handled by the Sister Ophel. But since she resigned already, so it is divided among the 4 of us. So we contribute equally to the HBSE area, human behavior and social environment. As to specific topics, I hope it will be a surprise to them. But anyway, basta the 4 of us are involved in the human behavior and social environment. But when you talk about social welfare policies and programs, that's where I am. That's my area of, not expertise, no, but my area of assignment. So I do everything covering social welfare policies and programs. And then for social work, casework, which is working with individuals, it's assigned to Ma'am Lorna. And then for social work with groups, it is with Ma'am Rosette Palma. And then for social work in working with communities, it is with Ma'am Dr. Ellie Acosta. So the 4 of us are divided into 5 areas. Ayun, oo. That's how we distribute. Talagang 100%. Oo, talagang walang maiiwanan doon sa 5 areas. Oo, 5 areas, lalong-lalo na. Alright, pag-usapan ho natin itong upcoming social work licensing examination for the social workers. I'm sure kayo po lahat dyan ay naging busy sa ganitong parating na board exam for the social workers. Marami ho siguro mga nanonood sa ating mga estudyante na magte-take ng exam. Okay, for some tip lang po, no? I'm sure hindi naman yan pwedeng i-disclose. No? But gusto ho natin lang malaman, paano po ba dinidevelop ng mga developers kagaya ho ninyo ang mga nagiging set of exam or questionnaire? Yes, at saka syempre alam din naman ito ni Ma'am Fe, lahat ng board members, alam po ito. Una-una po, ang board ay merong tinatawag na table of specifications. Isa pong quality assurance mechanism po ito. So itong table of specifications ay nakabatay po ito sa CHED approved curriculum for BSSW program. At saka nakabatay din ito sa NASWE, no? Yung NASWE, yung ating National Association for Social Work Education. So meron silang syllabus. Ang aming table of specifications ay ginagawa batay po dito sa dalawang ito. At yung table of specifications ay binubuo ito ng 5 subject or curricular areas, no? Yung nabanggit na po kanina ni Ma'am Fe, yung iba, yung una, yung human behavior and social environment, and then social welfare policies, programs and services, and then social welfare practice with field instruction. That's practice 1 with field instruction 1, social work practice 2 with field instruction 2, and social work practice 3 with field instruction 3. Yung 1 working with individuals and families, yung 2 group work, at yung 3 is working with communities. So ito po yung coverage ng ating table of specifications. Meron itong topics and subtopics. Sunod na sunod po ito kung anong meron ang curriculum na approve at saka yung syllabus ng NASWE. At batay dito sa ating TOS or table of specifications, doon kami nagko-construct ng ating mga test items. At saka baka gustong dagdagan din ni Ma'am Fe yun. But basically, yun po ang ating ginagawa, Sir Ricky. Alright, oo. So, may mga ano po ito, may mga templates na pinagbabatayan. No? Hindi naman pala basta-basta lang ito i-develop. Talagang ito ay may mga pinanggagalingan, ika nga. Oo. But, Ma'am Fe, sa inyong, kayo po ang may hawak nitong SWPP. Yes, policies, oo. Paano po sa iyong level ho, paano ho ba ninyo pinaghandaan itong mga set of itong darating na examination for social workers?
Opo. Yes, sir. So, ang sinabi based on sa sinabi ni Ma'am Lorna, we have the table of specifications. So, yung table of specifications, framework siya, talagang dumaan siya sa aming pagsusuri, no, at saka pag-aaral kung ano ba talaga ang dapat na ibigay namin for that particular area. Nagkaroon din kami ng consultation with NASWay. At ibinigay din namin ito, ang final copy to NASWay so that they could critique or comment. Yung NASWay, yung National Association for Social Work Education Incorporated. So, binalik nila sa amin para ma-incorporate namin kung ano ang kanilang mga comments at saka suggestions for improvement, mga ganyan. So, after that, pina-finalize na namin. And then it is being distributed accordingly para mag-amount siya to 100%. At saka sinusunod namin yung PQF, Philippine Qualifications Framework, which is based on the ASEAN Qualifications Framework. So this is not only local, it is also Asian and global. Kaya inaano ng aming commission na dapat talagang i-observe namin. Ang distribution namin naman is we have 30% easy, 40% moderate, at saka another 30% ang difficult. So, ganun ang pagkakaano namin sa mga questions. Hindi puro easy, hindi puro ano. And then it is really, we take the temerity to compute and then come up with the exact percentages. Okay. So, yun po. Maraming salamat po, Ma'am Fe. Ma'am Lorna, okay lang po na naka-on kayo. Wala pong problem. Alright. Sa ano po, Ma'am, pagdating dito ho sa kasi sabi nyo kanina, mayroon kayong kanya-kanya pong designation sa pagkakahati nitong 5 areas. Kayo po ba ay nag-uusap-usap din pagdating dito kahit na kayo ay may mga kanya-kanyang designation? At mayroon din po ba kayong mga kinoconsult din? Halimbawa, kanina na-mention po ang NASWay. May nako-consult din po ba doon sa ibang areas ng mga professional organizations according to their expertise? Yes. Well, particular dito sa licensure examination muna, si Ricky, if we move forward doon sa quality assurance mechanism, isa lang yung table of specifications na ito nakabatay sa CHED-approved curriculum and consultation with the NASWay at saka nakabatay din ito sa kanilang syllabus. Pagka nagawa na po namin yung mga test items among ourselves, meron din kaming tinatawag within the system, within the commission na test consultant. So may ginagawa po kaming peer review, item per item. Nire-review po namin yan, tinitingnan kung ito ba ay naka-align sa TOS na ginagawa, kung ito ba ay properly constructed, ang mga options ba ay talagang ganito, and so on. So, inisa-isa po namin yan bago namin yan ini-encode. So, that's another assurance na ang ginagawang test items ng mga Board for Social Workers ay dumaan sa ganitong sistema. Ngayon, sa ibang aspeto naman ng paghati-hati ng mga ginagawa ng board members, ang consultation ay hindi nawawala ho doon sa proseso. Lagi hong ini-involve namin at ini-engage ang mga stakeholders concerned sa bawat ginagawa namin. For example, dito sa Code of Ethics and Ethical Standards, ang consortium po ay talagang from beginning to end ay kasama po. Hindi pwedeng hindi kasi Code of Ethics natin to at Ethical Standards. So, definitely, active talaga ang participation ng bawat miyembro ng consortium dito. So, may mga ganun po tayo. Ganun din sa law, diba? Yung ating proposed amendment and so on. Ma'am, ito po bang doon sa base sa experiences natin way back years, doon sa mga naunang nag-exam at itong mga paparating, mga gaano po kadami, kung may data kayo, mga gaano kadami ang magti-take ng social work board examination
this coming September? May data na po ba tayo? Actually, wala pa po tayong exact data kasi tuloy-tuloy pa po yung filing ng application for the examinations. Extended po ito hanggang September 5, Sir Ricky, so we don't have the exact data yet. We would know the number of examinees after September 5. Pero kung pagbatayan po natin nung nakaraan, that was September 2022, and that was the first year na tayo nag-base sa ating examinations. Ang ating pong total number of examinees noon was more than 4,000. I think to be exact, it was 4,723 examinees. Napakadami po pala ng... Kadami po. Oo. And that 4,000 something na figures, how many state or universities po ba, or schools, ang pinanggalingan nito ho? Ang ating mga eskwelahan, marami rin po ang pinanggalingan ng lahat ng mga examinees na yon all over the country. Umabot tayo ng let me see, siguro mga 100 plus po na eskwelahan. Alright. I think to be exact, mga 135. Pero dito sa 135 na ito, may mga few cases dito si Ricky na sarado na yung program, pero yung kanilang graduates, noon lang kumukuha. So kasama sila sa listing. But doon sa lumabas na number of schools who took the exam during that time, umabot po siya ng 135 schools. Napakadami po pala ng Dami na po. ng schools. Department for Social Work sa iba't ibang mga eskwelahan. Pero, ma'am, doon sa, siguro si Ma'am Fee, doon sa mga na-experience po natin in the past, no? Pagdating dito sa board exam, ano po ang kadalasang passing rate? Kalahati po ba or 80% o ano po ba? Minsan, sir, sa national, tayo ay umaabot lang ng below 50%. Oo. Hanggang mga 40 above, something like that. Pero itong, I hope Ma'am Lorna can correct me. I did not look into the kasi exact figure. Pero kung last year, yun ang one of the highest na marami tayong pumasa last year after the pandemic. Kasi that was the first face-to-face I think natin na exam. Kaya we were very happy. At saka first access namin sa test question data bank system. Wherein yung i-encode na lahat sa computer ang mga questions. Yung parang hindi na siya DOS. And then bagong bagong technology ito, na kahit kami malayo, we can still encode our questions sa kahit saan kami nakapase. So, that was the beginning for the social work for this TQDB. Test Questions Data Bank System. Mukhang marami din pong mga innovations po sa part ninyo. But how this innovation differ to the other professions like education, sa nursing? Mayroon din po ba sila o parehas lang po ang ginagamit ninyong system? Hindi pareho, sir. May ang karamihan ng mga yung mga smaller boards or disciplines. Ang bigger ones like the teachers, the criminology, at lalong-lalo na yung mga wala pa masyadong technology, hindi pa sila ready for this TQDB. So, nandoon pa rin sila sa old system. Oo. Pero sa encoding po ba, mayroon po ba kayong trusted person o kayo po mismo ang nag-i-encode dito? Kami po, Sir Ricky, pero pag ipapasok na sa data bank, doon sa aming main, mayroon na talagang assigned encoders. Pero nasa talagang privacy ng ating commission, kung sino yung na-assign. Yes, opo, kasi ito po ang naging controversial issue. May mga leakage nga daw po sa ibang mga profession years na nabalita ho ito.
I'm sure that in our social work board exam, wala po ni isang magiging leakage na malalabas because ito ay super protected by the commission. Tama po ba, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. Tama ka, sir, na talagang well protected ito ng commission at saka hindi sila basta-basta maka-open ng file. Kasi once it goes in, kahit kami, hindi na namin pwedeng buksan yun. Parang talagang may mga password at saka, ito, no? Nag-request kami for purging, i-delete lahat ng mga questions. And then, bago lahat, dapat ngayon ang mga questions, although we requested for purging of our old questions, pero nung nabalita, I think I got it from Dr. Acosta, na pagsabi na, purging na, parang i-delete na talaga lahat. So, kahit anong gadget mo, wala ka nang makitang copy ng questions mo. So, isa ito na mga, siguro, measures para ma-preserve ang privacy at saka, ang pagiging sacred ng mga, natin. Hopefully, no? Kasi yung mga lumalabas, yung sinabing lumabas sa Lazada at saka sa Shopee, mga old siya, sir, old na questions na parang di-recycle lang nila. Actually, bumili kami. We tried to acquire also. Talaga kami pitch in ng amount kasi I think umabot siya ng more than almost 1,000. Pero hindi siya yung mga current na questions. They are really from the old, siguro, baka pinagtagpi-tagpi tapos ginawang isang, set of questions. So, we just have to be very careful of what we buy. Yes, opo, oo. Kasi, syempre, sacred yan, nag-leak yan, yung mga guide question o mga questionnaires na na-develop ko ninyo, ay malaki pong kontrobersiya yan sa ating profession. Kaya kailangan talaga protektahan. Kung pwede lang, baka may security guard pa or may bantay mismo sa loob ng encoding system or mismo dyan sa ang commissioner natin sa PRC ay nagtalaga ng mga super protector dyan mismo sa office ng atin pong PRB. Tama po ba, ma'am? Actually, tama po yan, Sir Ricky. Talagang yung area na yon na kung saan ipapasok yung mga test questions, it's a very restricted area. Wala pong pwedeng maka-access doon. At kung pupunta naman doon sa actual examinations, we call it yung confidential room, talagang may nakabantay po doong NBI. Yun. Lahat ng gadget, including the boards, kailangan iiwan mo yon bago ka pumasok sa room na yon. At ilalabas lang yon pagtapos na ang examinations. Ganon din sa test release ng results. Meron ulit NBI, no? So, talagang secured ang ating mga ginagawa, no? Hanggang sa mailabas natin yung resulta ng examination. Yes, Ma'am Lorna and Ma'am Faye, marami na hong mga gadget ngayon na ginagamit na maliliit lang. And careful ho tayo. Alam ho yan ng ating mga IT, sa NBI, sa PNP. Yung mga gadget na ito dahil mas kabisado nila ho ito, no? More than us sa social workers. Ma-remind lang po na itong mga gadget na to sana may detector machine na gagamitin sa pagpasok pa lamang ng atin pong gate papunta sa eskwelahan, sa pinto na pag-i-examan dahil ang nagiging problem ho dito kapag ito ay na-confiscate yung cellphone pero may mga yung mga ballpen or lapis, mayroon ho yung camera na bibidyohan po itong mga maliliit na bagay. Kaya siguro nga, para makaiwas at maging manatiling sagrado, ay double security protection. Tama naman po ito ang ginagawa ng inyo pong commission ngayon. Yeah, at saka thank you so much for that reminder, Sir Ricky. Nangyari yan sa examinations na ibang profession, kaya mas nagiging vigilant din ngayon yung mga watchers, no? Para bantayan na walang makakalusot na mga ganyan during the actual examinations.
Opo, oo. Doon po sa... Sir, yes, go ahead po. Yeah. To add, kasi during the examination days, nasa confidential room na kami, di ba, Ma'am Lorna? So, we are, what do you call this? We are not in any way aware of what's going on sa kada school. So, wala talaga, totally out kami sa, sa madlang people. And then, ang aming yun nga, ang mga gadgets, nakasurrender yan, within the 3 days of the exams. So now, ang is, paano siya, every school, every examination tawag nito, site, they are supposed to report kung anong mga nakita nila, anong mga na-observe nila. Mayroon talagang way ang PRC kung paano siya i-send, no? May group, chat group, Viber group yata yan. Na then, on that day, kung may mga iba silang na-observe na mga malalaman, kung anong nangyayari sa kada sentro, Region 11, Region 8, ganyan. So, nakahook talaga lahat yan. Oo. Ma'am, sa PRC po ba, mayroon tinatawag na Operation Center? I mean, with all CCTVs, malalaking TV, available po ba ito sa commission, sa PRC? Within, yes sir. Do they have that they can monitor? Halimbawa, kapag may disaster tayo na ginagawa, di ba may operation center tayo na nakamonitor lahat ang yes, sir. kayo? Meron kami. Alright, oo. Pero sa PRB po ba, mayroon po bang channel yung CCTV operation center nila na PRC? Papunta sa PRB? PRBs. Depende po sa profession, sir. Kasi sa PopRB, you can always access kung ano yung mga informations na nangyayari all over, no? Kasi meron kaming Philippine Association of Professional Regulatory Boards. So, nandoon parang operation center din siya wherein we can hook up kung ano yung mga various happenings all over. Pero within PRC, it's the commissioners. They have their own particular gadgets within their offices. Nakikita nila lahat. Pero it's internal, I think it's not involving outside. Yes, oo. Kasi yan po ay isa sa confidential. Ang tawag ho dyan ay confidential room. No? Yes, they are monitoring us. No? Nakikita nila tayo sa labas. Pero yung mga point person o mga confidential agent po nila, no? For sure, may coordination yan sa ating mga law enforcers. And then sila yung nag-ooperate sa ground at nagpo-provide ng information doon mismo sa ating operation center or confidential room na nandoon ho lahat yung camera na nakahook in doon sa iba't iba pong mga school sites where our social work board examination ay ginagawa. No? Yes, sir. Oo. At saka mahalaga din siguro, ma'am, yung mga volunteer groups, bukod sa social itong mga professors na nandoon sa school, mayroon pong mga other group na nakatulong din. Tinitingnan din yung mga movements ng atin pong mga proctors and professors doon kasi pwede maging source of leakage itong mga ganito din. Di ba? Yeah, yes sir. Actually may mga cases din sir na nag-personify sila sa mga board. Sa ang ibang boards, parang ginagamitan nila ng way like using the ID of one board na sinasabing eto, pero humingi ng pera. Oo, humingi ng pera. Anong tawag niyan? Parang pinagbibili o nagbebenta. May kapalit. May kapalit. Yes. So ginagamit nila na sila ay board at saka ito ang kanilang ID, pinapakita at pinipersonify nila talaga yung board. Siguro ma'am with report yan sa amin, sir. Siguro ma'am with that experience kasi pinoprotektahan natin itong sagrado ng mga questions na dinevelop ho ninyo, pinag-isipan ho ninyo ng todo, and that mayroong mga ganyan na nagpipretend at nagsisale in exchange of that items.
baka ang maganda dyan talaga, itong law enforcer, itong mga NBI, no? Yung nandyan mismo sila yung gwardiya, no? Yes. And mayroon tayong parang, ano ba yun? Code of conduct din sa pag-a-administer ng examination together with all the volunteers network na organized ng PRC for social work. Yes. Oo. Yes, oo. So, ayan ha. Ano po ang mangyayari? Mayroon po bang penalty, ma'am? Yung halimbawa, isang proctor at maging ang estudyante na gumagawa ng ganitong milagro. Yes, di ba yung batas natin, si Ricky, meron niyang provisions sa halimbawa, may nagawa na hindi tama, hindi naaayon habang kumukuha ng examination. So nakadefine doon kung anong pwedeng mangyari sa kanya. Yun namang watcher ay siyempre nasa jurisdiction ng commission yan. So definitely merong pananagutan ang isang watcher o isang proctor o isang supervisor sa testing area na hindi rin gumagawa ng tama. Oo, natural, may ganun. May pananagutan sila talaga niya. Yes. Oo. Sige, ma'am. Ayan, para sa kaalaman. At saka, sir, pinafile namin ang kaso. Ang commission naman ay hindi, talagang kinakasuhan. Hindi yung mga tao na dinadaan sa batas. Due process. Due process. Opo, oo. Yes. Mayroon na po bang karanasan sa time po ninyo or maybe sa history ng PRB na na-file ng kaso itong gumawa ng ganitong paglilik ng information o secret information? Hindi ko lang alam kung na-pursue yung kay Ma'am Rosette, sir. Pero mayroon. Hindi ko lang alam ano ang naging progress. I think. Pero sa sa respiratory or basta may isang profession na talagang nag-prosper ang kanilang kaso nung final nila sa korte. At saka na penalize yung nagawa ng impersonification. Yan ang tawag din sa kaso na yun. Yeah. Impersonification, yung misrepresentation. Misrepresentation, yes. Oo. So, it's good to hear, ma'am, kasi mabuti na yung maingat kaysa yung medyo not careful. Kasi sabi nga, we are professionalizing, standardizing our social work profession in our country. And then later on, magkakaroon pa ng something. So, imbes na maganda, hindi magiging maganda ang magiging resulta. So, protektahan po natin. So, yun, mga classmates, mga kabaro, I'm sure, marami ho tayong nagsusubaybay ngayon, ma'am. Right now, we have 500 plus po na mga nagsusubaybay ho sa atin sa platforms na ginagamit ho natin. And alam ko, marami ho tayong mga professors dito, na nakikinig at mga estudyante na magti-take ng board exam at mga estudyante din na preparing for their future. So pakinggan po ninyo itong mga binabanggit na ito dahil ito po ay payo din po para sa ating lahat, para sa profession at para na rin sa ating gustong puntahan na profession, no? All right. Ma'am, so kumusta naman po ang passing rate ng atin pong mga universities, yung mga schools, from DEN na namomonitor ho natin? Out of 135 po ata yun na nasabi nyo? Opo, actually maganda. Nitong nakaraang September 2022 examinations, ang daming mga eskwelahan po natin, Sir Ricky, na nagha-100% ang passing rate nila. Wow. Oo. So, ang top po natin noon, mahigit, hindi lang isa, dalawa, no? Ngayon, mahigit 5. Wow. Almost 10, lahat sila naka-100% rating. Tapos, matataas yung iba, 97, 96, 92, up. Wow. Ang kanilang. Of course, meron ding mga eskwelahan na medyo mabababa at yung medyo mabababang eskwelahan, yun naman ang aming subject for school inspection and monitoring. Ayun. Inaalam natin anong nagiging problema nila
At kung ano man yung mga nagiging problema nila, nakikipagtulungan kami para ma-comply nila yung requirements. Ayun, oo. So, doon po sa mga top performing schools, mayroon po bang rules ang PRC or PRB kapag kunyari, naging nakatatlo sila na board exam na puro sila yung top performing. Mayroon po ba ding pagkilala sa kanila? Actually, sa ngayon wala pa, pero lumabas na yung magandang ideya na yan, ano? Parang Hall of Famer. Yes, oo. Anyway. Kasi siyempre, ma'am. Wala pa po tayong ganon. Pinag-iisipan pa yan. Pero, ang ating top 10, no, nagra-rank sa ating mga examinations, meron naman silang recognition po every time na merong oath-taking. So, pero yung 3 consecutive or 5 consecutive, yun ang wala pa po tayong na-institute si Ricky, no, na type of recognition. Kasi ma'am, they will be inspired and more motivated, no, doon po sa ganong pagkilala na kapag halimbawa naka-top 3, no, board na sila po ang on top lagi, tapos makikilala. Ibig sabihin, baka marami nang magsipaglipatang estudyante doon sa school. Di ba? Well, oo, maganda, pwede, pero syempre, reality is, hindi naman din ganun kadali silang lilipat. Dahil syempre, ang bawat eskwelahan ay may mga kanya-kanyang admission requirements, diba, sa RIGE? At saka yung kanilang, yung accessibility ng institutions. In fact, ang mga nagtatap nating eskwelahan, for a time, hindi lang nakasentro dito sa Metro Manila. Naka-spread sa iba't ibang probinsya. Sa mga probinsya na, no? Pero we notice, karamihan sa mga eskwelahan ito, mga state universities. So, meron nang marami from Bicol. Meron nang marami from Marawi. Merong marami from Leyte, Normal University. No? And of course, ang dito sa Metro Manila, yung UP. At saka ibang mga private institutions. Ayun. So, marami na pala, mga top-notchers na nanggagaling sa probinsya. Alright. Okay. Punta tayo, ma'am, doon sa mga okay na tayo doon sa top performing schools and universities, ano? We are hoping na mapag-isipan din yung mga ganong estilo ng development pa, no? Para sa profession pa rin, no? This time more on schools parang incentive, no? Doon po ba sa mga ganyan po ba, halimbawa, kung hindi pa man siya na pag-uusapan sa ngayon, may mga incentives po ba itong top 10 schools, performing schools mula sa PRC aside from the recognition? So far, yun pa lang ang ating pinaka-incentive, yung recognizing, no, that they're among the top 10 performing schools. Beyond that, wala pang ibang recognition. But we understand within their system, halimbawa, meron silang recognition, hindi sa eskwelahan mismo at saka doon sa kanilang top-notcher. Kung meron silang estudyante na nagtatap, no, during the examinations, ang pagkakaalam po namin, ang eskwelahan mismo ang nag-take ng initiative na bigyan sila ng maliban sa mga maaring plaque, no, or certificates, merong parang kind of monetary or material recognitions. Yes. Kanila. Oo. PRC na po kung gano'n. Alright, oo. Yan po, maganda sigurong pag-isipan yan, ano? Di ba, ma'am? Pero sir, at the same time, yung sinasabi ni Ma'am Lorna na may incentive din kami kasi ito yung na-found out namin during the school monitoring na pag sila top performing school, ang school talaga nila are leading. So, we give the certificate of compliance. So, meron silang certificate na nila, ipopost nila dun sa school nila. But it is also a come-on, di ba? Parang din siya, positive, siya, na maraming estudyante nga ang mag-involve. And at the same time, meron din, may mga schools na narinig ko, even here in Davao, that they include in their advertisements yung top-notcher sa board exam. So, in other words, ginagamit din siya na
pang-convince people to enroll in the university or in the school because they always stop before the exam. Yes. All right. Oo. Congratulations, ha? Oo. Oo. But sige po, maganda po 'yan na pagmulay-mulayan yung mga ganong development in our profession para lahat makasakay at maging bahagi at ma-motivate palalo itong mga guro, mga professors na talagang mag-invest ng time para ituro ang lahat po ng kaalaman. Ibig sabihin, lahat ng K, ituro. Kasi siyempre, pag dumarating nga na 100% ang passing rate ng estudyante, siyempre proud ang bawat isa. And then, ito yung pinakamatinding competition na maging 100%. Sana all, sana all, 100%. Oo, 100%. Alright, sige po. Now, puntahan ko po yung monitoring nitong mga pumasa ng atin pong social work board exam. Mayroon na po ba tayong installed monitoring system sa PRC-PRB para dito sa mga social workers na professionals na? Meron tayong, di ba, meron po tayong registration division ng PRC. At ito po ay may kumpletong list of those who passed the licensure examinations. At saka yung nag-register sa PRC. Hanggang doon muna tayo. Pero kung ang sinasabi natin ay natatrack ba natin itong lahat ng mga kumuha ng examinations at nag-register kung nasaan sila. Wala po tayong sa ganyan na gano'n, in fact, yun nga ang gusto namin sanang gagawin na research, i-profile natin kung nasaan na yung ating mga graduates, saan sila nagpa-practice. Hindi pa siya gaano nag-materialize si Ricky kasi, di ba, ang dami-dami nating setting, for social work practice. And we know na ang pinakamalaking employer talaga is the Department of Social Welfare and Development. Yun sa inyo po. Baka ang DSWD meron ng account ngayon kung ilan ang ating mga practitioners na registered and licensed social workers. And then from there, yung iba naman, yung nasa medical, kasi may mga iba't ibang associations na tayo, baka we could work out together. Meron tayong profiling kasi yun ang wala pa tayong wala pa tayong profile ng ating mga social workers kung nasaan na po sila. But I think that's a very good, that's an important data. Yes, opo, oo. Kasi, malalaman natin para makakuha tayo ng datos ng ganyan. Siyempre, yung registrants, yung list, official list mula sa PRC. Pero sa DSWD, ma'am, ongoing na po yung aming pag-conduct ng profiling. In fact, nagpakalat na kami ng information diyan. We have 32,000 plus na employers in the department. Pero ang social workers, initially, ay nasa 6,000 pa lamang ang aming natatrack. And growing po ito, and ongoing po yan sa department dahil gusto namin isaturate ang bilang ng mga social workers na nasa Department of Social Welfare. So, ganun din siguro sa ALSUDOPI, and we can come up with that information that is more real or accurate kapag practice-based social work profession na ang pag-uusapan. Yes, tama po si Ricky. Kasi sa PRC naman, madaling for example, as of the latest, siguro nasa 35,000 na po ang ating mga licensed, unregistered social workers. Pag tayo po ay inimbitahang magsalita or mag-represent ang ating country sa ibang bansa, which happened very recently, yung Malaysian Association of Social Workers, meron po silang National Social Work Summit. At anong isa yan sa tanong nila, ilan po ba ang ating mga social work practitioners sa bansang ganito, ganyan. So magandang meron na tayong mga readily available na mga data na pwede nating i-share sa kanila, Yes. So I think magandang initiative at matapos sana natin meron tayong mga ganong information. Correct, oo. Napakahalaga ho niyang mga data, ma'am, kasi diyan natin makikita kung anong status ng mga social workers sa ating bansa. Ilan yung nasa corporate, ilan yung nasa LGU, ilan yung nasa academe,
at ano ang kanilang mga, siguro matatrack pa rin natin pati yung mga nagretiro, no? Mga retired, how many retired social workers na ba in the Philippines, and then how many are alive and how many are missing or how many are dead, di ba? Actually, Sir Ricky. Opo. If I may add, no, ang meron man tayong AIPO na sinasabi. AIPO is the Accredited Integrated Professional Organization. And at present, our AIPO is the Philippine Association of Social Workers Incorporated. Yes. Ngayon, pag nag-a-apply ka sa AIPO, ASEAN Consortium can also do that, no? Pwede din siyang mag-apply. Then, mayroon silang data na dapat requirement yan ng commission na mag-submit sila. So far, I think may requirement how many number of social workers. So it could be na itong ating mga AIPO or APO for that matter, mayroon silang data talaga tungkol sa ating mga social workers. Kasi sa kanila, sila nire-require ng ating office para mag-submit ng data on this particular social workers. Yes. So far, 25,000 yata, something like that. Oo, yun. Yung 25,000 na nababanggit ng ating AIPO, yung PASWI sa atin. But, syempre, figures pa rin yan, that maganda pa rin kung masuportahan siya ng live info. And a database system is a good project, ma'am, that can be part ng PRB, AIPO, pagpartneran siguro yan in partnership with the consortium. Kasi andyan lahat. Ang mga social workers, nasa consortium lahat yan. Diyan malalaman kung ilan yung practice-based and support. Kasi nandyan sa consortium ang lahat ng social work organizations. Alright. More talks and inputs here at 4K Edutainment sa atin pong pagbabalik. No? Pag-uusapan natin ang mga tips, no, ng atin pong mga panauhin ngayon dito sa mga professor, pati yung ating mga estudyante na kukuha ng exam. Sa atin lamang pong pagbabalik, sa atin pong programang 4K Edutainment. Alright? 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Case Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. 4K's Edutainment is a platform to promote social work profession and practice from the Philippines and around the world. Alright, sa atin pong pagbabalik, atin pong pag-uusapan ang atin pong mga tips. Wag ho kayong aalis kasi mamaya ho magbibigay ho ng maraming tips ang atin pong mga PRB, members of the Professional Regulatory Board. Mamaya ho, wag kayong aalis. Manatili ho kayo naka-standby, lalong-lalo na ho yung atin pong mga estudyante, Kapag kayo nagugutom, kumain na ho muna kayo, At mag-tune in dito, bumalik ho kayo para hindi nyo ma-miss yung mga tips para sa ating licensure examination. At the same time, yung iba pang mga information. Pero, syempre, hahandugan muna ng awitin ang ating dalawang bisita, dito. At atin munang pakantahin ang isa rin pong social worker na matinik ang boses. Fellow guys, ang atin pong singer, social worker, Mr. Samir. When I was young, I'd listen to the radio
waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long-lost friend. All the songs I love so well, every sha-la-la-la, every woe still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. When they get to the part where he's breaking her heart, it can really make me cry, just like before. It's yesterday once more. Sugar the water, looking back on how it was in years gone by, and the good times that I had, makes today seem rather sad. So much has changed. It was songs of love that I would sing to then, and I'd memorize each word. Those old melodies still sound so good to me as they melt the years away. Every sha-la-la-la, every woe still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. All my best memories come back clearly to me. Some can even make me cry, just like before. It's yesterday once more. Every sha-la-la-la, every woe still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they started to sing so fine. Every sha-la-la-la, every woe still shines. Alright, maraming salamat po sa ating singer, social worker, Mr. Samir Manzanilla. Thank you very much sa inyo pong napakagandang boses at husay na pag-awit ng iba't ibang mga pinapaawit. Ano? Ang galing nitong si Samir Manzanilla, our fellow social worker from former DSWD, now nasa National Commission for Senior Citizen. Ito pong si Sir Samir. Alright, nag-i-echo ata si Ma'am Fe. Alright, sige po. Okay, nagbabalik po ang atin pong programa. Alright, mayroon lamang po akong ibibigay sa atin pong mga viewers, ano? Para may participation tayo. Mayroon akong palaro sa inyo, no? Magpapalaro muna tayo. Ito ho, dahil may portion dito ng kantahan at kasiyahan, magsaya ho tayo. Ito ho, may mga missing na words dito sa mga awitin na akin pong ipaparinig sa inyo. Pa-chat na lang po sa Facebook, no? Messenger natin ang tamang sagot, no? Ang tamang sagot.
Tapos, baka mawili, baka magkaroon ng opportunity ang atin pong panauhin, mapadalhan kayo ng konting regalo. Alright. Ito ha. Minsan lang po ito dito sa 4K ha. Papakantahin namin kayo diyan, pero i-type nyo ang tamang sagot. No? Magbibigay lang kami muna ng sample. But next Saturday, lagi kayong magantabay, mayroon na pong GCash ito sa mga susunod na Sabado. Alright? Ito na. Alright, sumabay kayo dyan sa Facebook. No? Bago natin harapin uli ang dalawang panauhin. Alright, dyan nyo makikita ang mga songs. No? May missing dyan, lalabas. Alright, kanta tayo. Such a feeling coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. Okay na, yan na. 3 points. Alright. Sige. Ayan, 3 points. I-type nyo dito sa chat natin. Looking down to the question, and the only explanation I could find is the love that I found ever since you've been around. Your love put me at the top of the world. Alright. Mayroon ba? Title yun eh. Sabi namin, yung missing. Ito ha, isa pang song. Sabay kayo dyan ha, sabay. Hindi title po. Missing words sa lyrics. Alright. Ito. Ang galing kong sumayaw, galing kong sumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Alright ha? Sabayan nyo. Ibang ba't pa ako, tinuruan ako ng lolo ng tango. Ang sagot ni Bogi, rumbay tinoro ng tatay ko. Alright. Pinagsama-sama ko, kaya ako ngayon bibong-bibo. Alright. Type. Yung tumigil, i-type nyo. Sagot. Sa akin, tutoy bibo. Alright. One more time. Ang galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibo gumalaw. Alright, walang nakakuha ng tamang sagot ha. Alright, sample muna yan ha. Ano kaya ang tawag doon? Alright? Sige, ayan. Missing words or missing lyrics sa kanta. Right? May participation tayo mula sa ating audience. No? Yan po ang 4K. Kwentuhan, kaalaman, kantahan, kasiyahan. So mamaya po ang iba, no? Kaya ang tawag nila sa akin ay ayos Alright. Okay, sige po. Alright, mamaya ho, babalikan po yan. Pero sa susunod na Sabado ho, may GCash na po yan. Alright? Okay, magbabalik po tayo sa atin pong panauhin ang atin pong mga PRB members headed by our chairperson, Ma'am Lorna Gabad, and of course, ang member natin, si Ma'am Dr. Fe Sinsona. Alright, sige ma'am. Ngayon, puntahan natin ma'am itong tinatawag nating CPSP. Ayan, kaninong project ito? No, maganda itong pag-usapan, no? Ano nga po ba itong ibig sabihin ng CPSP? Tama. Maganda yan, Sir Ricky. Andito yung ating alternate
chairperson ng committee, si Ma'am Fe mismo. Iyon, okay. Go ahead, Ma'am Fe. Ipakipaliwanag ho natin yan kasi nasa bahagi pa rin tayo ng kaalaman. Ano ba itong tinatawag nating CPSP? Yan. Okay. Ang CPSP, sir, is from the C. C is career, P is progression, and S is specialization program. Parang it's a process wherein a professional, based on performance at saka number of years siguro yung expertise on the particular field. For example, she is in community organizing, or she is in research, or whatever field she is in. Pagkatapos, parang na siya dyan. Kumbaga, natatali na siya dyan. Pero expert siya. Expert, saka magaling mag-perform. Wala namang promotion na binibigay. So, itong career progression natin ay magiging hakbang para doon sa ating professional para umangat ang kanyang pwesto. Magkaroon ng additional recognition ang kanya pagiging social worker. Lalong-lalo na yung iba na na talagang nandyan na for how many years? 10, 20 years, 30 years, pero walang recognition. Kaya mag-a-apply lang sila. They have to submit to the committee doon sa amin, sa PRC, yung mga nagawa na nila. Meron tayong template, format na kailangan nilang i-follow. Ito po ba may period po ba ang practice para makapag-apply sa inyo? Halimbawa, after 5 years pwede na ba siya mag-apply, or how many years bago po siya mag-apply para sa progression na binabanggit natin? Actually, sir, kasi competency-based na siya. So, depende sa competencies. Kung 5 years, naging competent na siya, at saka papasa sa committee yung kanyang I think pwede. Even 5 years, 10 years, or what up. So, kasi sa talaga, sa research, I think 3 years. Na nga kino-consider na nila. So, it's more on competency level, no? Yes, sir. And siyempre, documentation of accomplishments. Yes. So, kasi interview siya I think the committee will really ask her about her accomplishments. So, ano po ang proseso nito? Nag-apply siya nag-comply siya sa requirements, nag-apply siya ng, anong tawag yan? Certification po ba o recognition? No, actually, pa, sir, na ma-incorporate siya doon sa ating professional identification card. So, lalabas doon kung anong level ka doon sa, ang tawag namin dyan is advanced practice, no? Let's say you will be given a certificate of recognition for advanced community organizing, for advanced policy practice. May mga titles na ibinibigay sa kada level na maabot mo. Pero sa ngayon, kasi masteral pa tayo, wala pa tayong doctoral in social work, so hanggang level 7 lang ang ating recognize. Bale, kung sa school ka, you will be given a master level, di ba? Graduate of a master degree in social work. Pero kung dito sa PRC, you are proficient, you are competent along that line, kaya bibigyan ka ng CPSP recognition. Equivalent to the masteral. Ayun. Equivalent to the masteral. Pero ito ay practice-based, ma'am. Yes, practice-based siya. Hindi siya Yung mga hindi nagpo-practice, hindi siguro pwede. Kasi mayroon pong mga institution o itong mga tinatawag sa yung nagbibigay ng mga recognitions
dahil sa pag-practice ng kanyang profession at mga documented na mga accomplishments. Minsan pa nga, ang tawag ho dito ay honoris causa. Ako po ay one of the nabigyan ng Doctor of Philosophy and Humanities. Mayroon pang specializing, no? Sa akin na binigay nitong isang institution specializing DRRM, Social Welfare Services, and Military Intelligence and Civil Relations. So ito yung binigay sa akin, 3 specialization because I'm engaged with the practice of the profession at kinilalaho nila ito. Ito po ba ay parang ganun din sa gagawin natin dito? Sir Ricky, if I may, yes po. In addition to what have been initially explained by Ma'am Pe, kasi itong CPSP CATS po ng PRC at ng iba't ibang professional regulatory boards. Kasi 2 tracks, di ba? Meron yung academic track. Ito yung masteral, level 7, doctoral, level 8. Yung sa atin naman, itong CPSP, itong professional track or yung practice, no? So, ang ating equivalent naman, meron tayo ditong i-define na level 7. Kasi pag-graduate ng ating social work, level 6 yun, no? Pagkuha niya ng examination, that's level 6, no? Pag-practice niya. But then hanggang doon na lang tayo, wala tayong movement, wala tayong progression. From level 6 to level 7 to level 8, ang meron lang yung academe. Pero ang professional track wala. So ito yung intention ng CPSP CATS to recognize and accredit the practice of our social workers in the various fields. So far, ang nagawa na ng board dito ay pag-define, no? Pag-define ng 4 na areas of specialization. So yung una nito, yung social work, clinical, no? Clinical practice. Isa yan sa advanced social work practice defined under this program. And then yung isa yung advanced community organization. And then pangatlo, social administration. At yung pang-4, social welfare policy practice. So, initial pa lang ito, posibleng meron pang ma-identify. So, nasaan man yung ating practitioner, saan mang setting, pwede siyang ma-recognize in any or even more than one of these areas, no? Kasi pwedeng magaling nasa clinical setting siya, pero at the same time, nagkaroon siya ng expertise on social administration. So, yun ma-recognize. So, mechanics nito actually, Sir Ricky, hindi pa ganun ka-define. No? Oo, kasi ang binubuo pa lang natin na yung committee for the CPSP CATS committee. At itong committee na ito ay meron ng mga talagang gagawin, sila Ma'am Peyan at saka ibang members, no, coming from the various groups, also headed by Ma'am Rosette. Meron pang gagawin mga specialty organizations dyan na maaring mag-evaluate ng mga papasok na applications. At sa ngayon, nililink din ito sa CPD kasi merong CPSP CATS because of CPD also. So mahaba pa yung prosesong gagawin, but unti-unti ay pupunta tayo dyan sa pag-recognize at pag-accredit ng ating matagal na sa social work practice. Ayun, oo ha. Napakaganda po ng direction, yung track na gusto nating patunguhan para kilalanin din ito na mga matatagal nang nagpa-practice at maraming kwento, maraming karanasan. Witness po kami yan dito sa 4K, ma'am, kasi marami hong mga na-invite tayo dito mga panauhin na hindi na ho naman sila nagtapos ng masters, pero kapag pinakwento mo sa kanila ang kanilang mga experiences, ay talagang masusulat, makakapagsulat na ng maraming libro, no? Mga books at pwedeng i-publish at pwedeng kapulutan ng mga aral. So, isa yan, na pwede nating tingnan. So, committee pa lang po ang na-perform so far. Pero I'm sure parang mayroon ng discussion si Ma'am Rosette last time na yes, sir. Na-present. Actually, sir, matagal na ito eh. This was given birth with the passage of
Philippine Qualifications Framework or Republic Act number 10968. So ito yung isa sa mga basis, no? Shall we say legal basis for coming up with our career progression and specialization program. So from that batas, lumabas din ang mga implementing rules and regulations tungkol dito sa 10968 na naka-anchor din siya sa 10912 or the Continuing Professional Development Program. Yun ang 2016 naman yun. Nauuna siya. Nauuna siya. Pero parang ngayon, lumalabas, parang ma-overrun siya ng CPSP. Kasi medyo nagrereklamo yata yung ating mga professionals doon sa mga nangyayari sa CPD na maraming mga CPD providers ang parang I think they collect so much fees, staggering masyado sa ating mga practitioners. I think there was a time na gusto nga ipa-strap off. Yes, yes. Yung time pa ni Pulong Duterte. But anyway, ngayon, ito nga, inintroduce ng ating opisina. At saka, naman siya, yung very welcome naman ng ating mga stakeholders. Kaya yung sinabi ninyo, sir, na nag-meeting-meeting na talaga kami. Meron kaming mga technical working groups for each particular area. Yung sinabi ni Ma'am Lorna kanina, na each one of us, PRBs, we are focal for each area. For example, sa clinical, si Ma'am Rosette, sa policy practice, ako, tapos si Ma'am Lorna, sa administration, then si Ma'am Ellie, sa advanced community organization. Yun, 4 kami na nag-handle kami, and then we organize our own technical working groups. Then, coming up also, kami ni Ma'am Rosette, bago lang nag-oath ang aming committee na mag-review na sa mga isasubmit or whatever policies also na gagawain tungkol sa CPSP program. Ayun. So, yun siya, sir. So, pero ang involved dito, hindi lang tayo. There are many agencies involved. Correct. TESDA, CHED, DOLE, pagkatapos, ano pa ba? Ang DSWD, wala pa yata. Pero yun, marami tayong mga agencies na involved dito sa ating pag-come up ng CPSP cuts. Yes. We call it CPSP cuts because a credit accumulation and transfer system. You accumulate credits, kaya na sinasabi nyo, sir, sa inyong part, yung mga nakuha doon na mga recognition, pwede yan siya ipunin para maging units, maging credits. Ayun. Para, kasama na doon sa ipag-evaluate sa inyo ng CPSP. Pero careful tayo, ma'am, kasi marami na din po ngayong mga awarding institutions na naglipa na kahit sa Facebook. Kung ano-ano na lang ng mga awards ang nakapost dyan sa mga Facebook. Careful kayo diyan sa mga awards na yan. Dapat puntahan ninyo yung talagang may certification mula sa CHED na sila ay pwedeng magbigay ng awards or pagkilala, pag-recognize sa atin pong pagiging professional. Kasama rin ang CHED dito, sir. Kasama rin ang CHED. Dito sa ating mga working committee agencies, yung mga involved doon sa policy making. Yes. CHED, TESDA, CHED, TESDA, ano pa, yung mga nasa line of education siguro, setting, ano po? Nasa education. Ayan. So may timeline po ba kayong pina-follow dito? Mga until when po ba ito pwedeng ma-fully implemented or ito muna ay pa-pilot test muna? Kasi sir, sa ngayon, iba-iba ang flow ng mga professions. May mga professions na ready na sila. Like for example, naka-prepare na ang kanilang mga tawag nito resolutions. Kasi kailangan may mga resolutions kayo.
at saka yung kanilang tool, measurement. May mga professions nga na nag-start pa. So, depende yun sa program. Ang atin naman, nag-progress tayo. As I said, we just had our off-taking as CPSP committee lately. So, lahat, we had coming from different social welfare, institutions and academe. Yan. Oo. So, ito po ba ay kasama sa inyong term na bago kayo magtapos sa termino, kayo po ba ay mag-i-endorso nito para sa next succession? Depende, sir. Kung bibigyan kami ng opportunity, of course. Oo. Yan. Dapat i-endorse talaga namin. Kasi continuing naman siya eh. Hindi, for example, CPD. Andyan na talaga siya. So, kung sino man yung, for example, nag-take over, they can continue the program because the office, the commission, has this as part of it, talaga. Built-in nila na programa. Kaya ng DSWD. Diba? Parang rin. Mayroon. Balikan ko yung, marami ho tayong pinag-uusapan, galing sa estudyante, papunta sa pagpo-professionalize ng practice. Ngayon, yung pag-earn naman ng continuous professional development. Itong CPD points. Marami na hong mga CPD providers, as you said a while ago, Ma'am Lorna and Ma'am Fe. Talagang naglipanan na yung mga providers ng CPD. At isa sa mga concerns nga dyan na naririnig ko, mga social workers natin, ay medyo tumataas po ang bayad. Mayroon po bang sort of regulation pagdating sa pag-i-impose ng payment? Up to how much? Yes. Actually, Sir Ricky, as far as I know, although ang aming in charge po ngayon sa CPD at lahat ng details is with Doc Ellie. As far as I know, before Doc Ellie, I was with CPD, di ba, as chair of the council. Meron na came up na may resolution ng PRC defining the reasonable registration fees that have to be practiced by all the service providers. Walang lalampas doon. So, nakadefine naman yan, kung ano yung acceptable at aware dyan ng iba't ibang mga CPD council, CPD councils of the different professions. So, pag lumapas na doon, questionable na yon kasi sila naman ang nag-accept, nag-evaluate ng mga applications ng mga service providers if they come up with certain CPD programs. Yes. So, they have to work within that within that regulation. Otherwise, hindi ma-aprobahan ang kanilang application for that program. But do we have a monitoring system dito sa mga providers po, just in case sila po ay nagpa-follow doon sa rules or nag-i-expand in terms of attendance without submitting yung atin pong honest to goodness as the preparation prior to execution. Yes, kasi ang CPD Council naman po ay, di ba, meron silang, una-una, ang CPD Council ay merong, ang CPD ay merong council na binubuo ng tatlo. It's headed by the board. Sa ngayon, si Doc Ellie. Ang first member is our IPO, PASWI, si Sir Roy. Ang second member natin is yung academe, yung NASWI, si Dr. Elsa, Ruiz. So, tatlo sila dyan. They themselves, sila na yung council, sila nag-evaluate ng applications ng isang service provider, sila nag-evaluate ng application ng mga programs submitted by the service provider, sila din yung nag-aakta sa monitor, Pero, sa ngayon, nagbubuo pa ng, nag-i-expand ng membership ang monitoring team ng CPD. Sila yung mga tumitingin kung talagang kung ano yung inaprubahan doon sa kanilang application to implement such program ay nakikarry out yun in actual. So kasama na po yung talaga ba yung number na sinasabi nila doong participants ay yun yung kinikater nila sa actual. Kasi magkakaproblema din po sila, Sir Ricky, kung halimbawa sa kanilang application, they were indicating na 100 lang ang participants. But in actual,
nag-200 sila. Yes. Ang mangyayari noon, hindi ma-credit ang program na yon doon sa additional 100 kasi wala sila doon sa system eh. Meron na kasing tinatawag na CPDAS. Ang ating CPDAS, that means CPDAS is Continuing Professional Development Accreditation System. Pag wala ka doon sa first 100 na participants, hindi ka ma-issuehan ng certificate of participation. So sayang naman ang pag-attend. Oh, well, you gain the knowledge, but you will never earn yung kailanganin mong CPD credit units. At nangyayari yan, nag-re-expect sila, meron silang CPD credit unit, kaya nag-a-attend sila. So, isa din yun ang way na ang ating mga service provider, as much as possible, confine sila doon sa kung ano yung inaprubahan na application, they have to go by that. Kasi apektado rin ang kanilang mga gagawing pag-add ng participants. Magko-complain sa kanila yung kanilang mga in-add na participants. Oo. So, yung complaint sa ng mga participants, it's not for the PRC, but doon sa organizer ng event or ng activity. Yes. But there were times na talagang nasasama ang name ng PRB because as approving agency or authority ay masasama ang inyong name. So, ito po ay nakukol po ba ang atensyon nitong mga accredited professional organizations? Yes, tama kayo, Sir Ricky. Talagang hindi mahiwalay. In the first place, hindi naman mauunawaan ng participant na ganito pala yung sistema. Pero alam ito ng mga service providers. May nangyayari na gano'n sa talagang kinakausap din ng CPD Council ang service provider na may ganong problema. So, para ma-address, no? Ma-address yun. Kasi in the first place, hindi talaga na magawaan yun ng PRC dahil wala sa system eh.